Hello! Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. And syempre, sa bago po sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please also don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng live streaming. At the same time ay mag-upload ng mga video. Pasensya na dahil sa mga nag-aabang po sa ating mga live at the same time mga uploaded video. Ngayon lang po ako nakakapag-upload ulit dahil meron po tayong pinagkakaabalahan at busy din, no? At saka syempre dyan pa rin ako, no, nag-aabang ng mga update. Very good kasi under Marcos administration in general, nagkaroon po ng linaw kung ano ba talaga ang nangyari doon po sa mga naging biktima ng siguro summary execution, yung mga sabongero na mga nawawala, 34 ata sila. Tsaka syempre hindi natin alam kung meron pang mga dagdag na numero yan, pero more than 30 po na mga sabongero ang nawala at meron pong mga intelligence report na sangkot po ang isa sa pinakamalaking businessman dito po sa ating bansa. At ako naman ay very safe naman na magsasabi na isa po sa mga iniimbestigahan ayon po sa Department of Justice or isa po sa mga nakikitang mga suspitsado o bakit nasangkot ang pangalan po ng isang artista at isang businessman. So papangalanan natin Atong Ang and Gretchen Barreto. And nako, ganito po yun. So si Atong Ang ay nagreklamo na rin, nag-counter affidavit na rin laban po sa tao na kung saan ay nagsangkot sa kanya sa issue po ng mga nawawalang mga sabongero. Alam natin na talagang naging highlight ito, previous administration, marami pong mga nagtatanong, maraming nagtataka, ano po ang mangyayari, bakit hindi pa rin aksyonan, anong ginagawa ng otoridad, ng mga kapulisan po natin, bakit hindi po matutuntun-tunton itong mga napuntahan ng mga nawawalang mga sabongero. At ito pa, mga kamunting tinig, meron pong mga balita at may claymore ang taong bayan na kailangan pong halughugin. Okay? Yung talagang grabe, tinapon daw sa Lake Taal. So Taal Lake. Hindi natin alam kung yan po ay totoo, subject to verification, pero marami pong mga kababayan po natin ang napanukala na kailangan gumawa na po ng aksyon ang ating mga otoridad upang siyasatin ang mga nasabing lugar na lumalabas sa social media na kinaroonan po o pinagtapunan o pinaglibingan nito mga nawawalang mga sabongero. For the record, hindi natin alam kung buhay pa tong mga sabongero na to, pilit ba silang pinapatago, o mayroong bang nag-utos sa kanila magtago? Sila ba ay kinitilan ng buhay, itinapon sa lugar na mahirap matunton? At gaano kalaki ang kasalanan nitong mga sabongero na ito? Bakit humantong sa punto na hanggang ngayon hindi pa rin makikita-kita ang kanilang mga bangkay kung sila po ay patay na o kung sila po ay buhay? Bakit until now wala pong mga nagpapakita at mga nagpatotoo na wala pong masamang nangyari sa kanila? Pero itong ganitong development na binuksan po ang ganitong kaso, nagkaroon po ng investigation ang Department of Justice, kaya po pinapaalam sa atin na sangkot po si Atong Ang at saka si Gretchen. At until now, hindi pa rin po lumalabas kung ano po yung magiging kasagutan ni Gretchen. Alam naman natin na alta susyudad. So, Gretchen Barreto is innocent until proven guilty. Itong si Atong Ang naman, kilalang business partner at malaking negosyante sa ating bansa, pinalbulaanan. Hindi naman daw po sila mamamatay tao, bakit po sila sinasangkot? So hanggang umainog po ang investigation, ang taong bayan, lalong-lalo na mga kamunting tinig, ang pamilya ng mga nawawalang sabongero, parang nakakita ng pag-asa sapagkat muling nabuksan ang isyo na ganito. Dahil hindi po ito pinapansin panahon ng Duterte administration. So, parang baliwala lang, which is actually umani ito ng samot-samot saring reaksyon dahil lumabas po ang mga balita na ito sa social media. At hindi lang sa social media,
sa mainstream media. Kaya ako, bilang ordinaryong tao, at syempre nag-abang din sa development, ano talaga ang kasalanan ng mga tao na ito? No? Involved ba sila sa sindikato? Meron ba silang mga nakabangga? Gaano ba kabigat ang nagawa nilang kasalanan na pagkainteresan ang kanilang buhay? Kahit na karibal pa rin sila nilo sa sabong, ano bang nalalaman nila? May ipilit bang tinatago sa pagkawala ng mga sabongero? Anong kinalaman ng mga sabongero na ito? Hanggang sabong lang ba ang nalalaman nila o mas malalim pa ito? Kaya tayo po ay humihingi ng tinatawag na good moves, lalo pa sa ating mga kapulisan na paigtingin po ang investigation dahil kawawa po itong mga pamilya ng mga sabongero na ito. Hindi natin tinutolerate ang sabong pero nakapagtataka ang dami namang sabongero. Kaya lang ito, ibang klase, online sabong. So alam naman natin na naglipa na talaga previous administration ang online sabong. Actually, hanggang ngayon nga talagang nagtataka pa rin ang mga tao. Ano ba kabigat ang nasa likod kung bakit ito'y nawawala? At bakit naghihinagpis pa rin hanggang ngayon humingi pa rin ng katarungan ang pamilya ng mga nabiktima na mga online sabongero na ito? Kasi, alam mo grabe ang online sabong milyon-milyon po ang mga naitalo ng ibang mga kababayan po natin. Marami pong talagang mga nalulong sa online sabong na yun kasi madali po ang pera Tataya ka lang, wala, mayroon, magbibet-bet ka din. Tapos kahit recording na nga, 'di ba? Meron pa ring mga nagpupustahan, tsaka minsan live, nalalaman natin 'yan kasi unang-una, pinalabas po ang ganyang klaseng sistema or scheme sa social media at saka sa mainstream media. So abangan natin what will happen doon sa kung saan ay sinagot naman ni Atong Ang. Nasabi niya wala siyang kinalaman, hindi siya mamatay tao, pero hindi po kumbinsido ang karamihan sa ating mga Pilipino na talagang may mga tao talaga na big time, malaki, maimpluwensya. So, nasa business world lang ba tayo tumutok? O meron pang pinakamataas o may mataas pa na leader ng ating bansa na sangkot sa ganitong klaseng mga online operations na ito? Ito po ay mga kumbaga sanga-sanga ng Pogo nung Philippine Offshore Gaming Operation. Tapos yung iba dyan ay talagang hawak din ng mga politicians, using principle of probability and assumption. So at this point of time, mga kamunting tinig, pasalamat tayo dahil aside sa issue ng ipinagbabawal na gamot na inaksyon na ng ating gobyerno sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pati yung Pogo operation ay pinatigil. Mayroon pa rin mga operation pero nagtatago sa iba't ibang mga pangalan, iba't iba naman mga scheme. At the same time, hanggang ngayon itong pagbuhay ng kaso ng mga nawawalang mga online sabongero. Hindi lang po daang libo ang involved nito, kundi milyon-milyon, baka bilyon pa nga. Ang tanong, sino kaya kung hindi si Atong Ang? Kung hindi si Atong Ang, kung hindi si Gretchen Barreto, pero until now, wala tayong naririnig kay Gretchen. Kung ano po ang mga nangyayari. In fairness kay Greta, hindi natin masasabing guilty siya or not guilty as long as na umusad lalo ang investigation. Pero ang Department of Justice mismo ang nagkumpirma na isinasangkot ang pangalan ni Atong Ang at saka ni Gretchen. Alam naman natin magkaibigan to, close friend itong si Gretchen at saka si Atong Ang. So ano pa man ang maging resulta ng investigation ng Department of Justice at ng iba po nating ahensya ng gobyerno, dalangin po natin na naway kung may buhay pa na mga sabongeros, lumabas kayo. Kung may gusto kayong isumbong po ninyo sa otoridad. Mapoprotektahan po ang inyong mga buhay. Kung buhay kayo, huwag kayong matakot. Pero nakakalungkot isipin kung halimbawa lahat ng mga nawawalang sabongero ay walang buhay na
at halimbawa totoo na pinaglilibing sila doon sa Taal Lake, nilublob sila doon, no? Yan po ay abangan. May maraming mga Pilipino na nagsasabi na talagang kailangan sisirin na daw talaga yung Taal Lake. Paano po masisid yun? Tsaka gaano ka verified ang information. So, that will be subject to be seen. Abangan po natin yan. Ang ano na lang is magpapasalamat tayo sa mga otoridad natin ngayon sa mas porsigido pang pagtutok sa kaso ng mga nawawalang sabongero or online sabongero po sa ating bansa. So, ayan mga kamunting tinig, aside ba sa mga taong mga nabanggit, may mga malalaking politiko kaya na nasa likod ng pagkawala ng mga online sabongeros. Ano ang tanong? Ano kaya ang what we call this, dahilan? Ano ang kasalanan nitong mga taong mga nawawala na to? Gaano kabigat ang kanilang kinasasangkutan? Baka may double cross na mga nangyayari o baka magkaribal sa ganyang klaseng mga aktibidades ay hindi nagkakasundo-sundo at nabiktima po itong mga sabongeros, online sabongeros na ito na hindi basta-basta ang kanilang tungkulin sa ganitong klaseng mga bisyo. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Nag-iwan po sa inyo na tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Once again, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na mag-upload tayo ng mga videos, magla-live at kung ano-ano pang mga activity ang gawin natin sa ating munting tinig channel. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayo. Salamat po.